Okay, alright. Update po tayo about sa Kim Pao ganap for today, guys. Tara man tayo, guys, sa rumampa po si Kim Chiu sa isang newly na guys, alam naman na din natin saan siya rumampa. Isa siyang ambassador dun. Aba, sa pagrampa naman ni Kimi, laas loob niyang nirampa ang kanyang beautiness, guys. Ang ganda-ganda ng kanyang suot at saka kumbaga is bagay na bagay sa kanya yung kanyang kasuotan. Lumabas talaga yung kanyang kagandahan. Ang dami mga netizen po ang umahanga sa kanya. Kasali na po si Paolo Avellino that time. Tara man si Paolo Avellino, guys, todo suporta naman kay Kimi dahil nakita niya kasi na si Kimi talaga yung pinipili at ang dami niyang endorsement, guys. Halos lahat ata naman nag-i-endorse kasali ni mga politiko sa ngayon Sa ngayon, guys, ay pinipili si Kim Chiu kasi ang malakas ng impact ni Kim Chiu. At the same time naman po ay kasali na din po si Paolo Avellino kasi halos parehas lang po silang dami endorso. Ang dami nilang endorsement sa ngayon, guys, Pero itong si Kimi talagang free flex niya talaga yung kanyang kabutihan at saka yung kanyang kagandahan. Maraming mga netizen po ang umahanga sa Kim Pao for today, guys. At hindi lamang po for today ay simula pa nung nag-umpisa sila na maging tambalan. Kaya nga po ang sabi ng mga netizen sa kanila na huwag na sana makalimot ang Kim Pao. Dahil kapag sila'y nakalimot, wala na, masisira ni kanilang tambalan sa buhay. Abait pa na naman tayo, guys, after ng birthday celebration ni Kimi. Party ba? Biglang nawala ang Kim Pao? Tinatanong ng mga fans at mga kasama nila sa party bakit hindi daw na-fetch yung dalawa. Ayon dito sa ating legit na sources, guys, ay may private pala na pinag-uusapan ng dalawa. Ewan natin kung ano yung private niya. Pero sa katunayan, guys, parang may binubuo na naman silang plano patungkol sa dalawa nito dahil parang gusto nilang mag-out of town dahil sa sobra kasi nilang busy this week. At hindi lamang po this week, no last month pa parang nawawalan na po sila ng mga oras sa isa't isa. Ito naman si mami ni Paolo Avellino, gusto ulit makabanding ang dalawa. At ito naman si Kimi pumayag, guys, kaya maraming mga netizen po ang magsasabi na napakaswerte ni Kim Chiu sa mami ni Paolo Avellino dahil kahit papaano, kahit hindi pa niya na nakakasama sa isang bubong, guys, ay talagang very close na yung dalawa. Sabi nga ng karamihan ay si Kim Chiu lang daw po yung trinatrato ng mami ni Paolo Avellino. Ganyan na yung bang nakikita niya kasi si Kim Chiu na napakaswerte ni Paolo Avellino sa kanya at hindi rin makamit ni Paolo Avellino ang kanyang tetulo sa ngayon kung wala si Kim. Hindi rin magiging sikat si Paolo kung wala si Kim. Yan po yung malaking pasasalamat ng mami ni Paolo Avellino kay Kimi dahil narating na din po ni Paolo Avellino yung tinatawag na kasikatan dahil sa kanya. Kaya sa ngayon, guys, yung mami ni Paolo po ay talagang kapag kasama niya si Kimi, todo effort talaga to, guys. Kahit nagluluto siya, parang hindi niya hinayaan si Kimi, guys, na magugutom. Kaya syempre, yan na yung pagmamahal yan na yung pinapakita ng mami ni Paolo Avellino na mahal niya si Kimi at welcome siya sa kanilang pamilya. Ito naman si Paolo Avellino, guys, nung nag-request yung mami niya kay Kimi, ito na paisipan ng dalawa na isusurprise yung mami ni Paolo. Alam ba kung ano yung surprise ng dalawa ang Kim Pao sa mami ni Pao? Ay isang napakagandang bag, guys. Bag. Ito ay galing, di ba si Kim Chiu, guys, ay may business po siyang bunny bag. Isa sa mga mabenta or best-seller na business ni Kim Chiu ay yung mga bag ay ganun din po yung niregalo niya kay mami ni Paolo. Napakaswerte ni Kim Chiu sa pamilya Avellino, guys, dahil kahit papaano ay pinapakita talaga nila sa kanya kung paano sila mag-maintain or paano nila
paano nila i-entertain si Kim Chiu, guys. Tuwing pumupunta si Kim Chiu sa bahay nila, guys, bahay nila Paolo Avellino, ay lahat ng mga pamilya ni Paolo Avellino dun, guys, ay sinasalubong si Kimi. Pero hindi lamang po sinasalubong, guys. Talaga binibigyan siya ng malaking alindog ba. Ibig sabihin yung bengjang pagsalubong talaga sa kanya, guys. Hindi lamang po yung basta-bastang pasalubong, yung sinasalubong lang siya. Hindi lang ganoon, talagang napakabengga, guys. Yan po ay utos ng mami ni Paolo dahil love na love niya si Kimi. Eto na naman tayo, guys, may isang issues na naman tayo na nasagap sa loob ng showbiz. Di ba nung rumampa si Kim Chiu, guys, at suot niya yung puting gown, is half casual ba nung pinatawag natin? Kasi hanggang lang dito sa tuhod ba? Aba, may mga inggitera na naman na nag-comment at saka pakutsada na naman dun sa casual ni Kim Chiu. Aba, sinabihan ba naman na hindi daw nababagay kay Kim Chiu yung kanyang damit dahil masyado daw payat at hindi daw komportable si Kim Chiu dun sa damit na ginamit niya. In fairness, guys, wala tayong naririnig kay Kim Chiu na ganun yung kanyang comment. At wala rin tayong naririnig kay Paolo Avellino na napapangitan si Kim Chiu sa kanyang kasuotan. At ang sabi naman ni Kim Chiu, okay lang sa kanya at komportable siya kasi mainit ang panahon eh. Kailangan niya talaga magsuot ng ganon at yun naman po ay nababagay sa kanya at yun naman po ay utos sa kanya. Sa mga naninira kasi sa loob ng showbiz, guys, akala mo kaibigan sila eh. Alam mo kung sino pa yung no-comment na ganon, guys? Yun yung malapit kay Kim Chiu. Oo. Ang hirap makita kompetensya. Ito nga yung sabi ni Kim Chiu na sobrang hirap makipagkompetensya sa mga kapamang showbiz, sa loob ng showbiz kasi nga kapag ikaw ay sobrang sikat na, may mga bagay-bagay talaga na hindi mo sila mapiplis. Yan po yung kanilang sinasabi ni Kim Chiu. Kaya sabi naman ng mga karamihan, guys, na ang hirap makipagkompetensya pag inditera yung makasama mo sa loob ng showbiz. Aba, buti na lang, guys, ay malawak yung pag-iisip ni Kimi at si Paolo Avellino. Pero kung hindi lang siguro malawak yung kanilang pag-iisip, guys, ay marami na po silang nasasabihan dahil sobrang inggit, guys. Ang hirap talaga, guys, pag ikaw ay sobrang inggit sa loob ng showbiz. Ito pa yung masaklap dito itong babae na to, itong actress na to, guys, ay matagal nung naiinggit kay Kim Chiu. Pero si Kim Chiu lang, guys, hindi nga kasi kumbaga is ini-ignore niya lang. Dahil nga po, alam naman din natin na pag tuwing may mga pambabas sa kanila, hindi naman sila talaga hindi sila pumapatol. Pero may mga time din talaga na pumapatol din sila, pero hindi halos lahat. Kumbaga is yung nakukuha lang sa magandang salita. Parang ganoon lang ba? Parang kumbaga is hindi naman direct to the point na pinapatulan nila. Pero may ibang patama lang ng konti. Ganon lang. Pero in fairness, ang sabi ng kaibigan ni Kim Chiu dun sa isang kaibigan din ni Kim Chiu na nagsasabi na hindi bagay din kay Kim Chiu, ikaw kaya yung gumanap at ikaw kaya suot ng damit at rumampa. Para sa ganun ay at ibabas din kita. Para sa ganun ay malaman mo din kung ano yung reaction mo at kung ano yung pinagsasabi mo. Kasi nga, syempre, guys, pag ikaw ay nandun na sa time na ganun ba, kahit naman siguro sino, guys, magagalit. Kung pinapangunahan mo yung isang tao na hindi naman ikaw yung nakakahon ba? Di ba napakahirap? Kung iintindihin mo yung mga bagay-bagay na ganyan, guys, is napakahirap. Pero hindi mo masasabi sa inyong sarili na, ano kaya klaseng tao ito? Ano kaya klaseng ugali meron ito? Bakit palagi na lang nambabas at palagi na lang
may sinasabi sa mga bagay-bagay na wala naman sa kanya. Pag hindi na lang siya gumawa ng mga bagay-bagay na ikakabuting niya at ikakasikat na hindi yung ikakabash niya sa kapwa niyang artista. Ito yung mga sinasabi ng mga fans nila guys na patuloy na nagsasabi na wag na lang patulan yung mga ganyan na tao kasi sobrang hirap patulan mo yan. Aba guys, buti na lang kamu. May isang actor na nakarinig dun sa kanyang sinabi at sinabi din kay Kim Chiu, buti na lang kamu. Natapos ang rumampa si Kimi at hindi na siya na-stress ba? Siyempre pag ikaw naman guys na sabihan ka ng ganon at yung hindi ka pa tapos rumampa or kaya wala ka pa dun sa event ba? Yung nandun ka pa sa kwan. Siyempre makikita mo yung mai-stress ka eh. Makikita mo yung mga facial expressions, yung mga napakasakit ta. And yet, beside, buti na lang kamu. Nakakaintindi si Kim Chiu. Kung siguro sa iba yan guys, wala na. Don't expect natin pag sa iba yan, talagang susugurin ka nila at talagang sasabihan ka nila na huwag ka masyadong kampante sa mga dalawan mo dahil hindi ka pa naman sikat. Parang ganun ba? Alam mo yun, yung hindi ka sikat tapos yung mga sikat yung kinatamaan mo. Aba? Napakaswerte naman ng girl na to kung ganun na yung sitwasyon. Hindi ko iniisip na saan mapupunta yung ganitong sitwasyon sa kanya. Ang hirap, kung tutusin natin, sobrang hirap guys. Kaya sa atin ngayon guys ay palagi nating iisipin na sa lahat ng bagay alam natin at kung alamin natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin, di ba? Yan yung pinakamasarap dito guys na dapat alamin natin yung mga bagay-bagay na kailangan din natin. Kasi wag lang tayo puro basing ba, wag lang tayo puro ganun. Aba, heto pa guys, lumabas sila Kim Chiu at si Paolo Avellino. Spotted na naman sila dun sa apartment ni Kim Chiu guys. Ito isang araw to ayon dito sa ating legit na sources, ay di ba na-stress kasi si Kimi dun sa damit? At ito naman si Paolo Avellino, parang gusto niya libangin si Kim Chiu. Nag-jogging muna sila, nag-exercise, and then nung medyo napagod na spotted si Paolo Avellino dun sa labi ng kondo ni Kimi na kung saan niya binili. Haba, ang daming mga netizen nag-aabang sa kanilang paglabasin. Buti na lang kamo. Yung security guard dun sa mismo kondo nyo na Kim Chiu ay iniba yung daan. Kasi pag iyan po ay hindi iniba ng gwardiya, dun talaga sila sa entrance, hindi na sila makakapunta dun sa kanilang pupuntahan. Kaya ang ginawa ng gwardiya sa kanila guys ay dinaan sila dun sa exit para sa ganun ay makalabas sila ng maayos na walang traffic, walang aberya. Aba? Todo pasalamat naman ng Kim Pao sa ginawa ng gwardiya sa kanila. At noong todo pasalamat ng Kim Pao sa goda, nag-viral to ito guys. Nakapag-take picture sa kanila at nag-viral din ka. Haba, sabi ng mga netizen parang nagtatago at may tinataguan daw ang Kim Pao. Hindi naman may tinataguan ng Kim Pao guys. Sadya lang talaga na may pupuntahan sila at ayaw talaga nila na magkaroon ng aberya. Yun yung katotohanan doon. Hindi yung ibig sabihin na excuse me. Hindi yung ibig sabihin na may tinatabuan sila. Walang ganun guys. Walang ganun na nangyayari kasi siyempre isipin natin to may mga bagay-bagay din na inaayaw din nilang madisturbo at may mga bagay-bagay din na importante din yung kanilang pinupuntahan ba. Siyempre sa mga fans ngayon, sikat sila. Iisipin nila yun guys na yung madidistract sila Hindi naman lahat ng panahon guys, tayong mga fans ay kailangan natin distracting yung ating mga idolo sa buhay. Dahil may mga emergency din sila yan, gaya kahapon na ganun yung nangyari. Pero buti na lang kamo, naintindihan nila at talaga nung nagsabi ni gwardiya na wala na ang Kim Pao sa loob. Aba, sabi ng netizen guys na
Parang may tinataguan daw ang Kim Pao. Pero hindi naman. Wala naman siyang tinataguan, guys. Wala silang tinataguan. Kumbaga, talagang may emergency na sila. Kaya na naman tayo, guys, sa bagong issue. Aba, may binili po si Kim Chu na pants, pantalon ni Paolo Avellino. Alam mo yung uso ngayon na fitting. Siyempre naman guys, hindi naman mahilig si Daddy Paolo ng fitting na pants kasi gusto niya pro maluluwang ang damit. Yun yung kanyang kahiligan. Ayaw niya yung mga fitting na yan. Apa? Parang, siyempre kay Paolo kasi bihira mo lang makikita mag-fit yan pero halos pansin mga maluluwang. Aba, itong si Paolo, sabi niya. Sabi daw niya kay Kimi na pa-joke lang guys Sabi niya kay Kimi na pa-joke lang na yung sa tagal mo nang kasama ako at alam mo naman kung ano yung size ko, bakit ganito pa yung binili mo? Parang ganun. Tuwang-tawa daw si Kimi kay Paolo Avellino kasi first time daw niyang nagsabi ng ganun. At siyempre guys, nagpapasalamat pa rin si Paolo Avellino sa binili ni Kimi sa kanya dahil hindi niya in-expect na bibilhan siya ni Kimi ng ganun na kamahal na pantalon at first time niyang may pantalon na ganun. In fairness, nung binigay daw yan ni Kimi guys, hindi niya muna sinabi na regalo niya kay Paolo pero kumbaga, biglang pinasuot daw niya kay Paolo at sabi niya, wag mo nang tanggalin yan, susuotin mo na yung bagong labalan yan. Parang ganun lang. Parang alam mo yung para lang silang magkaibigan na nagsasalita, yung magkwentuhan ba. Pero they were so very close nilahanin natin. They were so very close. Kaya si Kimi guys, kung ano yung binigay niya kay Paolo Avellino ay palagi naman nagpapasalamat itong si Paolo sa kanya. Palagi nga itong tinatanong kung kumusta si Kimi, kung okay lang siya. Palaging nag-aalala si Paolo kay Kimi guys kasi si Kim Chu guys vegetarian siya. Ibig sabihin ng vegetarian sa mga hindi nakakalam, puro gulay yung kinakain niya. Ang pagkain pa niya is only 1 cup yung 1 cup lang yung kanyang kinakain. Yung alam mo yung bowl, yun yung kanyang kinakain guys. Ganun lang siya kumain. Pero yung lahat, hindi siya masyado nakagaya natin na kumagais, malakas kumain sa rice, malakas kumain sa karne, ganun. Wala siyang ganun kasi siyempre pag Chinese ka kasi, self-consciousness ka dyan. Kumain ka rin ng karne, pero hindi palagi yung jutay-jutay lang ba na sinasabi. Kaya siyempre, ang pangangatawan din ni Kim Chu palagi niyang inalagaan, very sexy. At hindi rin mahilig si Kim Chu ng mga medicine guys. Ang talagang kahiligan niya yung mga herbal lang. Kasi ang herbal lang kasi yung nagpapaganda rin sa kanya. At saka ayaw niya masyado ng mga chemicals. Ayaw niya. Gusto lang niya yung mga basic lang. Kung ano yung taste, iyan na yung taste. Parang ganun lang. Ayaw niya yung mga overextend na mga chemicals na ayaw niya. Ayaw niyang ganun. Kaya mga netizen guys ay nagsasabi sa kanila na walang tinuturok si Kim Chu. Kasi one time guys, may mga fans kasi si Kim Chu na overacting na nagsabi na ano daw yung magic ni Kim Chu, bakit baby face daw siya. Yun yung acting Sabi naman ng karamihan na hindi magic yung nangyari kay Kim Chu. Talagang ganyan kasi siya. Kasi very self-consciousness siya sa kanya pangatawan. At yung mga kinakain niya is purely vegetables. Diba? Ganun siya. Hindi siya mahilig masyado kumain sa restaurant. Ang talagang kahiligan niya guys is he can cook her food every time. Yung siya yung nagluluto at saka small amount of the asin lang, small amount of the something like that. Mga very small amount lang guys. Hindi masyado yung mga matatamis. Ayaw niya masyado yan. Mga salty. Ayaw niya masyado yung mga yung mga sakto lang. Yung may nalagyan mo lang asin na konti. Ganun. Okay na yung kay Kim Chu. Hindi rin siya maarte guys. Lalong-lalo sa pagkain, simple lang, mga gulay lang, mga salad lang. Okay na yan kay Kim Chu. Wala ka talagang masasabi sa kanya. Kaya sabi ng makaramihan, parang may ini-inject at iniinom daw si Kim Chu, mga gluta.
Hindi guys hindi siya ganun siguro mayroon din pero hindi naman siya masyadong umiinom, mga basic lang. Kung magkasakit talaga siya at hindi na kaya ng herbal, yung matagal na yung panggamutan ba, ang ginagawa ni Kim Chiu pag matagal na yung gamutan sa kanya, ang ginagawa niya kasi guys is yung nagtitake na rin na siya ng mga medicine. Pero pag yung herbal naman is okay naman sa kanya at naramdaman niya na yung compatibility at okay na rin yung pakiramdam niya, siyempre hindi siya iinom ng medicine. Ganun po si Kim Chiu guys, ganun po yung kanyang pagka-self-consciousness sa kanya sarili. Shout out po tayo sa mga senior citizen dyan guys na nakikinig at nanonood sa atin. Maraming salamat guys. Sa mga fans natin din po dyan, maraming salamat po sa mga love natin dyan na mga kasama natin sa ating content creator bilang isang content creator, especially mga senior citizen sa ibang bansa at all over the world guys. Paki-like and share naman po yung ating YouTube channel, isang malaking tulong na po yan para sa atin. God bless po at maraming salamat.